Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon, post ni Kipi Chu. Sabi lang niya, from a lawyer. I-share niya ang post ni Dizam. Dizam. So, abogado pala itong si Dizam. Sulat ito nitong abogado kay Saldico. Basahin ko ha. Dear Saldico, do not listen to these idiot senators, congressmen, and Malacanang care of Claire Castro. You don't have to come back to the Philippines and have your testimony notarized. Please check if the country you are in is a member of the Hague Apostille Convention. You can have your statement notarized in that country, and it is as if it is notarized here in the Philippines. The Philippines is a member of this convention since May 14, 2019. So, panahon ni Tatay Digong ito. Don't listen to Lacson. Ito na. He's dumber than a rusted dumbshell. Dumb. Ano bang dumb? Kulang sa ano? You're dumb! Grabe, galit itong abogadong ito kay Kwan. Tinawag niyang idiot. Do not listen to this idiot senator. Sino kaya mga senators na iba pa? Kasi si Lacson lang ang tinawag. Oh. Idiot, dumb. Ay, nako. So, meron palang ganyan. First time kong nalaman, Hague Apostille Convention. So, anong bansa kaya? May nabasa ko sa mga comments, ang Amerika daw, USA, is a member of this Hague Apostille Convention. Kung doon ka magpa-notarize, parang nanotaryo na sa Pilipinas. So, there's no need. Kaya siguro, one of these days, dahil magaling itong abogado ni Saldico, pinuri ni Attorney Rowena Guanzon ang abogado ni Saldico. I believe, kung bakit nagsasalita ngayon si Saldico, it's because isang factor yan, sa tingin ko lang advice ng abogado. Magsalita ka na. Noong una, medyo galit tayo. Galit ako sa abogado dahil sabi niya sa isang interview, ayokong malaman kung nasaan siya. Ayoko. Bahala na lang kung nasaan siya. But, I believe, alam niya kung nasaan. Parte sa trabaho ng mga abogado, yung privacy ng kanilang kliyente, kung nasaan siya. So, ngayon, nag-iba na ang panahon. So, pinupuri na ng taong bayan si Saldico, and of course, kasama ang iyang abogado. So, baka one of these days, kung yan man lang ang issue para manotarize, humanda sila. Kasi meron palang ganyan Pupunta lang si Saldico sa isang bansa na member ng Hague Apostille Convention, ipanotarize ang kanyang mga pasabog, yung kanyang video testimony. Ang kulang na lang na yun is yung it's a trap. Yung pauwin siya, baka dyan pa lang sa airport. Alaninoy na ang mangyari. So, marami nang nagsasabi ngayon, pati si Attorney Rowena Guanzon. Dati, galit na galit yan kay Saldico. Advice ni Attorney Guanzon, huwag kang umuwi, gagawin kang Ninoy. Baka gusto mo mapalitan ang pangalan ng NAIA maging Saldico International Airport. So, ano ba naman yan nung si Gutesa ang nag-sworn, nanumpa sa Senado, ang kine-question yung perma ng notary public, peke daw. Alam naman natin na ang mga notary public ngayon, hindi naman silang pumipirma. Sekretarya man lang. Ngayon, nagsalita si Saldico,
Itong si Lacson, no probative value. Baliwala yan. Dapat panumpaan niya. Nung nanumpa si Claro, gumanyan si Gutesa sa harapan niya. Wala. Pinagdudahan. O ano ngayon? I don't know, wala pang sagot na na-monitor ko si Senator Lacson. Itong pangalawang video ni Saldico na sinasabi niya, totoo yung sinasabi ni Gutesa na nag-deliver siya ng pera sa Forbes Park. Totoo na nag-deliver siya ng pera sa Malacanang. Wow! It's talagang pasabog. So ano ngayon? Basta, si Auntie Claire sumagot na. Malita man lang yan. Wala namang pera. Nasaan ang pera? Grabe. Excuse me. Grabe talaga. Ang galing talagang magpalusot ni Auntie Claire. Bagay na bagay sa kanya yung trabaho niya. Kaya lang, dahil sa kanyang palusot na ganon, yung mga taong bayan na neutral lang, yung hindi sila maka Duterte, hindi sila maka Marcos, hindi sila kakamping, pag marinig yung mga ganong payag, sa tingin ko, lalong maiinis at lalong malita lang. Nung nag-testimony si Gutesa, maleta man lang sinasabi niya. Sinasakay sa van. So, yung picture na inattach ni Saldico sa kanyang official Facebook page, parang nasa loob ng sakyanan yung mali-maleta na dinideliver. So, ako, naniniwala ko doon na hindi lang yung ordinaryong maleta, naniniwala ko na may pera sa loob. Kasi, nagtugma ang sinasabi ni Orly Gutesa ngayon at ang sinasabi ni Saldico to me. Kahit wala nang ot yan. Common sense lang. I don't know, meron akong gut, meron akong malalaman ko, mararamdaman ko kung ang tao nagsisinungaling o hindi. Nung bata-bata pa ako sa serbisyo, marami akong inimbestigahan ng mga sundalong pasaway, yung gumagawa ng kalokohan. Pag nag-iimbestiga ako, malalaman ko kung nagsasabi ng totoo. Mahuhuli ko. Yung tatay ko kasi, PC, Philippine Constabulary Investigator. Siguro nakuha ko yung talent ng tatay ko. Kaya ako, basta personal opinion ko, nagsasabi ng totoo si Gutesa, nagsasabi ng totoo si Saldico. Hindi na kailangan yung oath niyan. Sa court of law lang yan. Sa court of public opinion, panalo na ang taong bayan. Mas marami ang naniniwala sa sinasabi ni Saldico. So, please, Saldico, huwag kang umuwi. Para hindi mapalitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kababayan sa ating channel. Nakakatulong tayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Na namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live na karon sa mag-spray sa iyang kape nga si Pastor Pedro kay nang upat na kabulan. Sama na siya ang kape nga nagupat na kabulan o spray na lang. Sprayan siya. So 30 na ni sila kapamilya ang nananom og kape. Og nigabat og 16,900 ka seedling.
Live te ako. So, kapasalamat ko sa kape nga akong tanom nga nag-abot na og 4 ka bulan. So, kapasalamat ko sa Ginoo kay iya gid ning gipatubo gyud. Kay wa gid tay mahimo kun wala ang Ginoo. Usasab nga ako mapasalamatan ang nag-sponsor ini nga makatanom ako og kape. Daghan salamat. So, aron sab nga makatabang sab ni sa ako sa pagsuporta sa akong mga apo kay naaman ang akong mga apo sa akong panimalay usapod nga akong suportaan. So magamit kini og mangunod na ugma nga makatabang sa ako bisan pa sa pagsuporta sa akong mga apo nga ga-eskwela na college. Salamat gyud kaayo. Sige, salamat po.